Usapan natin ngayon, ito po, no? Ping Lacson, bumanat na rin po kay BBM. Yan. Hindi. Wala na yata naniniwala pa kay BBM. Pero ito naman banat na to, hindi naman yung mga katulad ng banat natin ng mga Duterte, no? Yung talagang parang napahiya pati siya sa pagtatanggol kay BBM. Pati yung mga tagapagtanggol niya, ikinahihiya na si BBM. Pag-uusapan din po natin, ito pong sinabi ng mga kalaban natin, mga anti-Duterte, na si BP Sara ay magaling lang daw po, no? Magaling lang daw po si BP Sara pagdating sa, yun na nga, magaling lang daw po si BP Sara sa survey. Iyan. Pero pagdating po sa actual, wala pong galing. Antindi, no? Iyan po mga pag-usapan natin at iba pa mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Bago tayo mag-start ng ating talakayan, congratulations muna dito sa aking kaibigan, si Janrel Cuadro Alas Casimiro, Angas ng Pinas. Yan po, sa kanya pong napakagandang panalo, 5th round TKO. Yan, kahit na ano pa pong sabihin ninyo, si Janrel po ay nagbibigay sa atin ng karangalan. Congratulations, Janrel Casimiro, sa maganda mong laban dyan sa Japan. Ayan. Okay, punta na po tayo rito sa ating mga bali-balita. Ayan. Pag-usapan na po natin itong mga bali-balita natin. Ito po, si Ping Lacson. Ito po ang pinahayag ni Ping Lacson. Sino pa bang maniniwala? Ayan. Ito po ay sinabi niya po kay BBM, no? Sino pa bang maniniwala? Ayan. Maraming pangako na napako. Okay. Ito po ay tungkol po sa angal ni malamang napapahiya na rin to si Lacson dahil panay suporta niya rito sa administrasyon na to. Yung pride niya po na sinusuportahan niya si BBM, pero ganun pa rin. Wala pa rin pong walang talab yung kanyang pagsuporta dahil hindi nakakagampan itong kanyang sinusuportahan sa dapat gampanan, no? Okay, tuloy po natin ang pagbabasa ng sinasabi nito ni Ping Lacson. Sino pa bang maniniwala? Maraming pangako na napako. Alam mo, Senator Lacson, matagal na kaming mga Duterte supporters, lalong-lalo na rito sa kulto ni Digong. Matagal na kaming hindi naniniwala, no? Matagal na naming alam na lahat ng mga pronouncement, lahat ng mga ginagawa ay palabas lamang. Yan yung sinasabi ni BP Sara, ni Pulong, ni Baste, ng mga Duterte, no? Panay palabas lang po yan. Wala po tayong inaasahan na dyan, no? Buhat po ng pinakulong nila si Tatay Digong, talagang, at saka buhat nung nagkahiwalay na po yung unit team, panay palabas na lang po ang nagaganap po dyan, no? Okay. Ikaw pala, Ping Lacson, umaasa pa rin. Kasi kami alam na namin na lahat na po yan ay pambubudol lamang. Pawang pambubudol lamang. Tuloy po natin yung sinasabi ni Lacson. Ang unang pangako, hindi nasunod bago magpasko. Siyempre, yung mga kababayan natin, totohanan ba ito o hindi? Kasi maraming pangako ang napako. Ayan. So, wala nang naniniwala. Ibig sabihin ni Ping Lacson, kung bakit wala na naniniwala sa administrasyon, kasalanan nyo na yan. Diba? Mahilig kayong pangako na napapako. Paano aasan taong bayan? Kung hindi sigurado, dapat hindi na lang nakapagbitaw ng salita. Ikaw naman, Lacson, no? Parang ngayon lang naging presidente si BBM. Noong 2022 pa nangangako yan, ngayon mo lang napuna na may mga sinasabi si BBM na hindi naman siya sigurado. Lahat po ng mga sinabi niya nung nangangampanya pa lang siya, kalaban mo yan. Di ba? Kalaban mo yan sa kampanya. Wala naman natupad dun sa mga sinabi niya. 20 pesos na bigas. Tutuloy. Ang pinakamasakit sa amin, yung itutuloy niya. Yung mga nasimulan ni Tatay Digong. Hindi na nga itinuloy. Yun po yung pinakamasakit sa lahat. Hindi na nga niya tinuloy yung mga ginawa ni Tatay Digong, nagawa pang ipakulong si Tatay Digong sa dahig. Matagal na kami, Lacson, na hindi naniniwala dyan. Ikaw pala, parang bagito. Parang bagong-bago sa'yo yung pangako ni BBM. Ngayon lang ba napangakuan? Ngayon lang tayo napangakuan ni BBM? Mapapakulong. Umaasa ka pala. Akala ko pa naman matalino kang senador. Umaasa ka pala. Okay. Ngayon, sinasabi naman nila, pagdating ng bagong taon, may makukulong.
Sino pa bang maniniwala kung hindi natupad yung mga unang pangako? Correct. Pag matino kang tao, hindi ka na maniniwala. Kasi simulang-simula pa lang. Nagsimula po si BBM na hindi na kagad niya tinupad yung mga pangako niya pa lang doon sa kampanya. Paano pa po ngayon? Okay. Pero, Ping Lacson, yan din ang pinoproblema namin sa'yo. Ito naman ha. Bakit mo pinupuna lang si BBM samantalang may malaki kang papel? Kung totoong ikaw ay anti-corruption, Lacson. Excuse me po. Kung totoo na ikaw ay gusto mong matigil ang korupsyon sa Pilipinas, marami kang magagawa. Ikaw ang susi. Blue Ribbon Committee chairman ka eh. Tandaan mo, yung pronouncement ni BBM, baka nakakalimutan nyo lang po. Yung pronouncement po ni BBM sa SONA, sanay na kami dyan. Nagpo-pronouncement yan sa SONA para lang makarinig ng palakpakan. Ang pronouncement niya, nalalabanan niya o mahiya naman kayo, pronouncement niya sa SONA, wala pong laman yan. Kilala na po namin si BBM. Nagsasalita po yan na hanggang pang SONA lang. No? Hindi na po kami nabubudol niyan. Okay, pero nagkaroon po ng buhay yung SONA na yan na tila hindi na lang pansona. Nung nagsimula, paalala ko lang sa'yo, Ping Lacson. Nung nung nagsimulang mag-imbestiga si Marcoleta, dyan sa Blue Ribbon Committee, doon talaga nagkaroon ng buhay yung kampanya laban dito sa mga magnanakaw sa flood control project. Yung kay BBM, palabas lang yan eh. Kaya ang una yung tinarget, actually Lacson, kasama ka riyan. Isa ka sa mga utak na kinakailangang matigil. Ang investigasyon. No? Isa ka sa mga utak para matigil ang tunay na investigasyon sa flood control. Isa lang naman yung tunay na nag-iimbestiga sa flood control eh. Yung Blue Ribbon under Marcoleta. Excuse me po. Yung Blue Ribbon ni Marcoleta, totoong nag-iimbestiga. Yung Blue Ribbon ni Marcoleta, totoong gustong malaman kung sino yung mastermind. Kaya pinagkaisahan ninyo, mga senador, lahat ng bumubuo ng majority block, pinagkaisahan ninyo para matanggal si Marcoleta. Yan ang katotohanan. Ngayon, na merong ICI, tinigil na ninyo yung investigasyon. Huwag mong sabihing nag-iimbestiga ka pa sa flood control. Ikaw ang isa. Ngayon, babanat-banat ka kay BBM. Wala po yan. Pati yung banat mo na yan, alam namin, palabas lang lahat yan. It's all for the show. Alam namin yan. For the show lang lahat yung ginagawa mo. Hindi kami naniniwala na bumibira ka kay BBM. Kung nakita mo na wala palang nagagawa, anong dapat mong gawin? Ikaw mismo yung dapat magtuloy ng iyong investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Kaya yung mga action mo na yan, Lacson, basang-basa na namin yan. May bala ka na naman ba tumakbo sa 2028? Maawa ka na. Nakailan talo ka na. Suko ka na. Mamahinga ka na sa pagtakbo. Sa bagay, hindi mo mapipigilan yung mga yan, di ba? Ang sarap kayang tumakbo. Masarap tumakbo bilang presidente kahit talo. Okay na okay. Bahala na kayo kung ano yung okay na okay. Basta sinabi ko lang, yung mga takbo ng takbo kahit talo, pucha, alam nyo na kung bakit. Okay, punta na po tayo rito sa Mag-likes po tayo mga kapatid yung mga nanonood ngayon. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ayan po. Ito po kasi linggo ngayon babanat lang po tayo ng mga pinupost ng mga anti-Duterte. Sabi po nitong isa sa mga anti-Duterte, I love you, Attorney Claire Castro. Iyak mga DDS na garapata. Okay, kasi po, iiyak daw tayo dahil sinabi ni Auntie Claire na BP Sara kamukha ng manikang si Chucky pag galit. Attorney Claire Castro.
Oh, pinost niya yung anong tawag ba diyan, yung may picture. May picture tapos may quotation. Oh, pinost niya yun tapos sinabi niya, iyak na kayong mga DDS. Alam niyo po, tuwan-tuwa sila diyan, no? Tuwan-tuwa po sila pag nakakabira si Auntie Claire. Hero nila yan eh. Hero niyo ba si Auntie Claire? Alam niyo po, naaawa ko sa mga bayarang troll. Hirap na hirap kayong bumira kay BP Sara. Teka lang pala. Hindi niyo ba napunan, wala nang bumibira kay BP Sara kay Madriaga? Wala na, no? Tumahimik sila bigla kay Madriaga, no? Pina-stop sila. Sa simulang-simula pa lang, pati si Dilima na totoong dumalaw kay Madriaga. Tigil na sa kababanat kay BP Sara tungkol kay Madriaga. Nakakaawa ang putya. Sa totoo po, naaawa ko sa mga trolls. Ang hirap nila ipagtanggol si BBM. Naaawa ko sa mga trolls sa pilit na pilit nilang paninira sa mga Duterte. Ano po yung pinalalaganap nila ngayong paninira? Yung DPWH leaks. Alam po natin yung DPWH leaks. Ito po yan, yung panahon ngayon ni Cabral. Yung panahon po ngayon. Yung ngayon. DPWH ngayon 2025. Yan po yung alam nating leaks eh. Meron din daw DPWH leaks panahon ng mga Duterte. Bugok na. Bugok talaga. Naaawa talaga ako. Kung titignan nyo, wala talagang matalino no, na natira. Panay kabugukan. No? Bakit ako naaawa? Kasi yung mga bayarang trolls, sa kakapusan po ng utak nila, o kayong mga bayarang trolls, makinig kayo. Sa kakapusan ng utak ninyo, kahinaan nyo mag-isip, ang tanging pambanat nyo na lang kay BP Sara, kamukha ni Chucky. Yun na lang, wala na kayo maisip. Hindi na ubra si Madriaga dahil butas-butas yung kwento. Pucha, high school pa lang pala si BP Sara nung sinabi na schoolmate o classmate. Hindi na rin ubra yung ano na nga yung fund na yun? Confidential fund. Dahil sinasagot na sila ng mga tao. Eh, wala naman kayong ebidensya na ninakaw ni BP Sara yan. Ang sinasabi nyo lang, hindi pinapaliwanag. Kaya nga hindi pinapaliwanag dahil confidential. Nasasagot na sila ng mga tao eh. Kaya-kaya ng, confidential pala. Bakit mo, confidential pala. Bakit gusto nyo ipaliwanag? Mga bugok kasi kayo. Wala na po silang mabanat. Wala nang maibanat kay BP Sara kung di kamukha na lang ni Chucky. Sayang ang bayad. Pero mas nakakaawa po yung nagbabayad sa kanila. Bakit? Walang epekto eh. Parang sila na lang, naglabas ba si Auntie Claire? Ayan, matuwa tayo, sabihin natin, iyak na naman yung DDS. Hindi po kami naiiyak. Ano yung paano? Paano kami maiiyak na kamukha ni BP Sara si Chucky? Anong bigat nun? May bigat ba yun? May dating ba yun? Wala pong kadating-dating. Ano kaya? Ano kayang banat yung po? Di sinagot lang sila. Si Auntie Claire ang kamukha ni Chucky. Tapos na. Walang katuturan. Yun ang katotohanan. Walang katuturan na yung bata. Banat ninyo kay BP Sara. Naubusan na kayo ng bala. Naaawa ko sa kakapusan ng utak ninyo. Wala kayong maibato kundi kamukha ni BP Sara si Chucky. Ang katotohanan, mas kamukha ni Auntie Claire si Chucky. Pero mas nakakaawa yung nagbabayad sa inyo kasi sino man ang nagbabayad sa inyo, bagsak pa rin sa rating. Di bali na. Ito pa yung sabi ng mga bobo, di bali na, presidente pa rin. Abang buhay ba presidente yan? Negative na yung yung rating, negative 3 na yung rating. Ang lalakas pang magmalaki. Di bali na, presidente pa rin. Mataas nga si BP Sara, hindi naman siya presidente. Nakakaawa ang puta. Habang buhay bang presidente yan? Matakot kayo pagkatapos na maging presidente yan. Si BP Sara ang papalit. Matakot kayo kasi kulungan ang abuti ng mga yan. Yun na lang. Iiyak kami dahil kamukha. Sa totoo lang po, napakaganda po ni BP. Nakita niyo na ba picture ni BP Sara? Nakita niyo na ba si BP Sara lalo na sa personal? Ako nakita ko na si BP Sara sa personal eh. Kung naaawa ko sa mga bayaran trolls,
Mas nakakaawa yung nagbabayad sa inyo dahil inutil kayo. Hindi nyo mapaangat yung yung kanilang rating. O, sino man ang nagbabayad sa inyo? Kilala nyo na yun. Yung isa gustong tumakbong presidente. Kulelat pa rin. Consistent. Kulelat pa rin. Wag na natin pangalanan si Martin Romualdez. Yung taga Malacanang naman, -3. Ayun na, nakakaawa. Bayad ng bayad. Okay, ito naman po ang sinabi ni Libiste. Panay po tayo mga tweets. Babasahin natin, magre-react tayo. Ito, may sense po itong sinasabi ni ano. Ito yung sinabi ko rin eh. Nangopya lang sa akin. Hindi, biro. Pero nasabi na po natin to eh. Tignan niyo yung sabi niya. Oh. Akala nyo ba ako lang ang may kopya ng files ng ni Yumaong Yuse Cabral? Oh, meron pong kopya. Yung Bilyonaryo Channel, may kopya sila eh. Ang tawag nila, DPW Leaks. DPWH Leaks. Kaya tama si Leandro Ligarda dyan. Hindi lang siya ang may kopya. Oh. Tuloy natin ang pagbabasa. Matapos ang 5 araw, sinabi ni Secretary Vince na ang files ko ay mula sa DPWH computer at ibinigay na rin ito ng DPWH sa Ombudsman. So umamin. Kaya lang, iba yung pagkakaamin niya. Ang sinasabi ni Vince Dizon, pinilit. Pinilit kumuha ng kopya. Sinaksak yung USB. Anak ng tinapay, oh. Ang hirap nyo kausap. Akala nyo, bobo mga kausap nyo. Pupunta ka sa isang opisina, sasaksakan mo ng USB. Papayag yung mga tao ron. Sige, tuloy natin. Congressman Libiste. Kung ganoon, para hindi na questionin ang authenticity ng files ko, bakit hindi na lang isa publiko ng DPWH ang sarili nilang kopya in the interest of transparency? Correct. Tama to eh. Anong pangalan nito? Boy Tokis, Dizon, Vince Dizon. Sabi mo, hindi mo ino-authenticate, hindi mo pa nakikita. Binibigyan mo ng duda yung kung talagang totoo. Na-authenticate mo ba o hindi. Kung totoo ba, nagbibigay ka ng duda sa tao eh. Parang ang sinasabi mo, huwag kayong magtiwala dyan sa mga lumalabas na ano. Hindi ko pa na-authenticate yan. Bakit hindi mo na lang ilabas yung DPWH files mismo? Para hindi nyo na kinakailangan i-authenticate. Talagang nagmula na sa inyo. Ang gandang hamon ni Leandro, di ba? Nagpapaikot-ikot tayo eh. Sabi ni Anticler, hindi namin kinikilala yan. Hearsay lang yan. Yung nilabas ni Leandro na yan, hearsay lang yan. Hanggat hindi sinasabi ni Vince Dizon na yan ay authenticated. Hanggat hindi ino-authenticate yan o pinatototohanan ni Vince Dizon, hearsay lang yan. Bakit pagbibintangan nyo pa na hearsay? Ilabas nyo na lang yung inyong sariling kopya. Bakit kinakailangan nyo pang i-authenticate? May nakaligtaan ka pang pinalusot dun, napalusutan ka pa. Pero kung sarili mong kopya yung nilabas mo, wala nang kinakailangan i-authenticate yun dahil galing na mismo sa inyo.